Noong 2013, excited at tuwang-tuwa pa ang mga turista na sakay ng isang hot air balloon habang nasa himpapawid at tinatanaw ang nakakamanghang view sa makasaysayang syudad ng Luxor sa Egypt. At dahil veterano na ang piloto ng balloon na kanilang sinasakyan, kampante silang lahat na ligtas at walang aberya ang kanilang sightseeing sa himpapawid noong araw na yon. Ngunit wala silang kamalay-malay na sa ilang sandali lamang dahil sa simpleng pagkakamali ay mapapalitan ang kanilang mga ngiti ng panik at pighati. At ang mga sumunod na pangyayari ay naging pinakamasaklap na hot air balloon tragedy sa kasaysayan. Ito ang kanilang nakakatakot na mga huling sandali. Mr. Goodbye! Popular ang syudad ng Luxor sa Egypt dahil sa mga napakaganda at makasaysayang mga tanawin na makikita rito na nakapaligid sa Nile River. Nariyan ang Temple of Karnak at ang binabalik-balikang Valley of the Kings, isang heritage site na sikat sa Egypt dahil doon nakahimlay ang mga labi ng prominenteng pharaoh na si Tutankhamun. Talaga nga namang mabibighani sa ganda ng Luxor ang sinumang pupunta roon at ang pinakamagandang paraan upang masilayan ang hiwaga ng buong lugar ay sa pamamagitan ng aerial view mula sa mga hot air balloon. Sa nakatakdang araw ng pagsampa ng 20 turista noong February 26, 2013 na nagmula pa sa iba't ibang parte ng mundo, lahat ng mga pasahero ay inabisuhan na pumunta sa lugar 30 minuto bago ang take-off upang sa gayon ay mabriefing pa sila saglit tungkol sa mga tamang proseso at safety protocols. Kasabay rin ito ay ang mahigpit na pag-check sa sasakyan nilang hot air balloon na pagmamayari ng Sky Cruise. Parte ng kanilang biyahe ang panoorin ang bukang liwayway at syempre ang kapanapanabik na tanawin mula sa taas. Ang piloto ng Ultra Magic N245 hot air balloon ng araw na yon ay ang 29 anyos na si Captain Momin Murad Ali, isang veteranong hot air balloon pilot na isang dekada na sa industriya. Tila okay naman ang kondisyon ng hot air balloon, maganda rin ang lagay ng panahon at walang senyales na magkakaroon ng aberya ang mangyayaring biyahe. Hanggang sa puntong yon, maayos ang lahat ng naging takbo, subalit ang pagsakay sa ganitong uri ng sasakyan sa himpapawid, lalo na sa Luxor, ay nagkaroon na ng mga isyu noong mga nakaraang taon. Sa katunayan, ilang beses na nangyari ang pagbagsak ng mga balon sa lugar, partikular na noong 2006 at 2008. Ngunit ang pinaka hindi malilimutan ay ang nangyari noong April 2009 nang hindi inaasahang mag-crash landing ang isang hot air balloon sa Luxor na nagresulta sa malubhang injury ng 16 nitong pasahero. Sa kabutihang palad, walang nasawi sa insidenteng yon. Dahil sa sunod-sunod na mga aksidente kaugnay ng mga hot air balloon, mas pina-improve ang safety measures, mas pinaigting ang training ng mga piloto at naglaanan ng gobyerno ng wastong paliparan para sa mga hot air balloon sa Luxor. Buong akala ng mga turista na dahil sa mga hakbang na ginawa ng mga kumpanya katulad ng Sky Cruise ay 100% na ligtas na ang kanilang biyahe. Yun pala, may nag-aantay na trahedya para sa 20 pasahero na lilipad sa himpapawid ng araw na yon. Bandang alas 6 ng umaga bago pa man tuluyang sumikat ang araw, kakatapos lang ng briefing ng mga pasahero kaya oras na para sa inaabangan nilang pag-take off. Isa-isa nang sumampa sa basket ng hot air balloon ang mga dayo na nagmula pa sa Asia at Europa. At sa pamumuno ni Captain Mumin, dahan-dahan silang aangat sa ere habang pinapanood ang napakagandang aerial view ng buong syudad. Kabilang sa mga excited na pasahero ng mga sandaling yon ay ang mag-asawang Michael at Yvonne Rene na nagmula pa sa England. Kagaya ng kanilang mga kasama, nagbabakasyon lang sila roon upang sana ay maranasan ang kamanghamanghang ganda ng Egypt. Subalit ang hindi nila alam na ito pala ang huling beses na mayayakap nila ang isa't isa. Pagsapit ng 6:15 AM, bahagya ng nasa himpapawid ang hot air balloon na pinapalipad ni Captain Momin. Kagaya ng inaasahan, hindi nabigo ang mga turista sa makapigil hiningang tanawin na kanilang nakikita na sinabayan pa ng kaakit-akit na pagputok ng haring araw. Kahit nakakalula na ang kanilang taas, nang ibabaw pa rin ang kanilang excitement habang direktang nasa taas ng templong gawa sa bato, mga kamanghamanghang monumento at engrandeng disyerto ng Sahara na tanaw nila mula sa itaas. Lumipas na ang ilang minuto at bandang 6:45 AM, napagpasyahan ni Captain Mumin na oras na para maglanding. Sa loob ng humigit kumulang 30 minuto, nasubukan ng mga turista ang isang pangyayari na minsan lang nila mararanasan sa kanilang tanang buhay.
Puno ng ngiti at halakhak ang mukha ng mga turista. Sa kabila ng kanilang magkakaibang pananaw sa buhay at magkakaibang kultura, pare-pareho silang nag-enjoy sa naturang once-in-a-lifetime adventure. Maya-maya pa ay tinimbrihan na ni Captain Mumin ang mga crew na nasa baba gamit ang daladala niyang radyo upang ipaalam ang kanyang lokasyon at inabisuhan ng mga ito na ibababa na niya ang hot air balloon. Bandang alas 7, matapos ang mahigit 50 minuto simula nang abisuhan niya ang mga crew, ligtas namang naibaba ni Mumin ang minamaneho niyang hot air balloon. Dahan-dahan niya itong pinapalanding at mula sa napakataas na altitude, naibaba niya ito sa taas na 10 feet na lang o mahigit 3 metro mula sa lupa. Sinalubong ng 10 katao ang kanilang paglanding at para tuluyan niya itong mailapag, isa-isang binagsak ni Mumin ang mga lubid na siya namang hihilahin ng ground crew upang maiangkla ang balon sa lupa. Nang sa gayon ay para ligtas na rin makababa ang lahat ng pasahero. Subalit isang hindi inaasahang pangyayari ang gigimbal sa lahat ng mga taong nasa eksena ng sandaling yon. Habang dahan-dahang binabagsak ng kapitan ng lubid, bigla na lang itong pumulupot sa tangke ng LPG na nagsusupply ng gas para sa apoy na nagpapalobo sa balon na siyang naging dahilan ng pagkasira nito. Nagtamo na malubhang pinsala ang itaas na parte ng tangke na nagresulta sa isang gas leak at bago pa man magkaroon ng tsansa na makapag-react si Captain Mumin, mga crew at ang mga pasahero, bigla na lang nagliyab ang gas tank at mabilis na kumalat ang apoy sa buong basket na kinaroroonan ng mga turista. Kani-kanina lang ay masayang-masaya pa ang mga ito, subalit sa loob lang ng ilang segundo napalitan na kaagad ito ng panik at takot habang unti-unti silang tinutupok ng apoy sa ere. Mangyak-ngyak na ang mga pasahero habang nagmamakaawa sa mga crew upang sila ay matulungan. Ngunit ang paglakas ng sunog ay mas lalo lang nagpahirap sa mga crew na hilahin ang balon papunta sa lupa. Sa kalagitnaan ng lumalagablab na apoy, nagdesisyon ang nasusunog na si Captain Mumin na tumalon papunta sa lupa mula sa taas na 10 talampakan. Agad namang sumunod si Michael Rennie. Marahil ay dahil na rin sa instinct na makaligtas. Ngunit naiwan pa sa hot air balloon ng kanyang asawa na si Yvonne. Sa kabila ng pagsusumikap ng mga crew, di tumagal ay hindi na rin nila nakayanan pang hawakan ang lubid. Sa kasawiang palad, ang mga naiwang turista ay mabilis na dadalhin ng hot air balloon sa kalangitan at ang mas malala pa, isa-isa silang kinakain ng apoy habang nasa himpapawid. Sa sobrang taas na ng hot air balloon, tila wala ng tsansa pang makasurvive ang 19 na pasahero roon. Hanggang doon ay rinig pa rin ng mga crew ang mga paghiyaw at pag-iyak ng mga pasahero habang patuloy lang ang kanilang hindi mapigilang pag-angat sa langit. Marami ang mga nakasaksi sa pangyayari at nakuhanan pa nga ng isang kamera ang aktwal na kaganapan. Mahirap ma-imagine kung gaano kasaklap ang pagdurusa na dinaranas ng mga turista ng sandaling yon. Ilan sa mga pasahero ay sinubukan tumalon, subalit sa taas nito sa himpapawid, marahil ay huli na ang lahat. Nabalot na ng maitim na usok at lumalagablab na apoy ang buong hot air balloon. At pagkatapos lang ng 2 minuto, sa taas na 300 feet mula sa lupa, bigla na lang makakarinig ang paligid ng isang napakalakas na pagsabog na yumanig sa buong lugar. Dahil sa sunog, hindi tumagal ay pumutok na nga ang tangke nito na naging dahilan ng agarang pagbagsak ng hot air balloon mula sa langit papunta sa isang bakanteng tubuhan. Pagkalipas lang ng ilang segundo, nakarinig na naman ang mga tao sa paligid ng pangalawang pagsabog, hudyat ng pagbagsak nito sa lupa. At sa pagkakataong yon, alam na ng lahat na walang sino man ang makakasurvive sa 19 na pasahero na naiwan. Pagdating ng mga otoridad at mga rescuer, tanging mga ebidensya na lang ng nangyaring trahedya ang kanilang naabutan. Subalit maliban roon, natagpuan din nila ang mga wala ng buhay na mga katawan ng mga pasahero. At karamihan sa mga ito ay mga natusta na dahil sa apoy. Tanging si Captain Mumin Murad Ali, Michael Rennie at isa pang hindi inaasahang survivor, si Joe Bampton lang ang nakaligtas sa aksidente. Isa si Joe sa mga tumalon mula sa taas na 50 meters at ang bukod tanging maswerte na nabuhay. Subalit matapos ang ilang oras sa ospital ay pumanaw na rin ito dahil sa mga malubhang injury. Para naman kay Michael, talagang hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili dahil iniwan niya ang kanyang asawa ng mag-isa. Hindi na niya ito makakapiling pangmuli. Samantala, kaagad dinala sa pinakamalapit na ospital si Captain Mumin na nagtamo ng malubhang lapnos sa kanyang katawan. Dahil sa nakapanlulumong trahedya, nagsagawa ng malawakang investigasyon ng Egyptian government at iba't ibang ahensya na may kaugnayan sa pagpapalipad ng mga hot air balloon. Sa hinabahaba ng pag-ungkat ng kaso, ang sisi ay nabuntong pa rin kay Captain Mumin dahil sa kapabayaan at kapalpakan nito bilang piloto.
Ang nangyaring ito ay tinagurian bilang the deadliest hot air balloon disaster sa buong mundo na nagdulot ng pagkamatay ng 19 na pasahero sa isang iglap lamang. Subalit ang malagim na trahedya sa Luxor ay isa lang sa mga napakaraming naitalang insidente sa kasaysayan ng mga hot air balloon tragedy. Dahil mahigit isang taon bago ang pagkasawi ng 19 na turista sa Egypt, may isa pang parehong trahedya na nangyari rin sa New Zealand noon namang 2012 na sana ay napigilan kung hindi lang dahil sa mga maling desisyon ng piloto. Noong January 7, 2012, sasakay ang 10 pasahero sa isang Cameron A210 balloon. Napapali pa rin ng 53-year-old na si Captain Lance Happing para sa isang kapanapanabik na paglipad sa kalangitan sa ibabaw ng kapatagan ng Carterton, New Zealand. Inakala ng mga pasahero ng biyaheng ito ay isa na naman itong exciting na adventure habang nililibot ang nakakamanghang landscape ng kanilang sariling bansa. Sino ba naman ang mag-aakala na may mangyayaring masama sa kanila? Gayoy si Captain Lance ay tinagurian bilang isa sa mga pinaka-eksperyensyadong balloon pilot sa buong New Zealand dahil nakapagtala na ito ng mahigit 10,000 hours sa himpapawid at siya lamang ang natatanging safety officer sa mga hot air balloon event sa buong bansa. Pasado 6:00 nang pinalipad ni Captain Happing ang balloon kasama ang 10 pasahero sa taas ng Carterton. Tag-init pa ng mga panahong yun kaya naman perpektong panahon ito para panoorin ang ganda ng New Zealand habang sakay ng isang hot air balloon. Naging maayos naman ang takbo ng lahat at bawat isa sa mga pasahero ay walang ibang naramdaman kundi ang pagkamangha sa kanilang mga natatanaw sa paligid. Sa mga huling sandali ng biyahe, inabisuhan pa ni Captain Happing ang kanyang mga pasahero na lalanding siya malapit sa Somerset Road. Ngunit sa kanyang paglapag, magsisimula ang sunod-sunod na kamalasan na magiging mitsa ng kanilang mga buhay. Napansin ng mga pasahero at ng ibang mga saksi sa baba na tila ba nagpaikot-ikot ang balon at parang mas lumalayo ito sa designated landing area. Sa kabila ng nakapagtatakang paggalaw, tumawag si Captain Happing sa ground crew at inabisuhan ng mga ito na manatili sa napagkasunduan nilang landing site. Maya-maya pa ay sa wakas, nag-U-turn na si Captain Lance Happing upang bumalik sa Somerset Road. Subalit isang malakas na hampas ng hangin ang tumama sa kanila. Dahilan upang muli na naman silang lumihis sa kanilang tinatahak na ruta. Sa mga sandaling ito, masyado na silang malayo sa lugar kung saan niya dapat ibababa ang balon. Dagdag pa rito, lumilipad lang sila sa taas na 6 meters mula sa lupa. Subalit lingid sa kaalaman ng kapitan, sasalubungin siya ng isang napakalaking problema dahil ang landas na kanyang tinahak ay malapit na sa linya ng kuryente sa highway. Sinubukan niyang iangat ang balon upang iwasan ang mga kable na mayroong 33,000 na voltahe ng kuryente na nagsusupply sa buong Carterton. Ang masayang adventure ay kaagad na palitan ng pangamba nang mapagtanto ng mga pasahero ang kanilang napakadelikadong sitwasyon. Gumawa naman ang piloto ng hakbang upang solusyonan ang problema sa pamamagitan ng pagpapalakas ng apoy upang umangat ang hot air balloon at maiwasan ang mga kable. Pero huli na pala ang lahat. Hindi na kinaya ng balloon na umakyat pa at sa patuloy na pag-abante nito, nangyari na nga ang kinakatakot ng lahat. Diretsong sumalaksak ang hot air balloon, nalulan si Captain Lance at ng 10 pasahero papunta sa mga electric cable at wala silang nagawa kundi ang yumuko at magdasal. Hindi nila mawari kung gaano katindi ang peligro na kanilang nadatnan at para bang wala na silang pag-asa upang makaligtas rito. Sinubukan muli ni Captain Happing na paliparin ang balloon papalayo sa mga kable, ngunit bawat tangka ay walang epekto dahil pinipigilan ng mga wire ang balloon na makawala. Subalit nakakubli lang pala ang mas malaking problema. Ilang saglit pa dahil sa pagkiskis ng mga kable ng kuryente sa buong hot air balloon, isa sa 4 na tangke ng LPG ay unti-unting nasisira na magresulta sa pagliyab ng malaking apoy. Sa loob lang ng ilang segundo, kumalat na ang apoy mula sa balon patungo sa mga kable na nagdulot ng isang napakalaking sunog sa basket na kinaroroonan ng mga pasahero. Walang magawa ang mga tao na nasa baba kundi ang panoorin habang sinusunog ng buhay ang mga sakay ng naturang hot air balloon. Rinig pa nila ang mga sigaw at iyak ng mag-asawang Howard at Dana Cox, pati na ang magkasintahang Christian Jordan at Alexis Steele. Paano ba naman nila mare-rescue ang mga ito? Gayoy nasa gitna ang mga ito sa mga nagbabagang kable ng kuryente. Dahil sa desperasyon, nagkasundo si Christian at Alexis na tumalon mula sa inuupuan nilang basket ng hot air balloon. Sa kasawiang palad, hindi sila nakasurvive sa napakataas na pagkahulog. Ang sanay romantikong date ay nauwi sa kamatayan. Maya-maya,
Bigla na lang kumalas ang mga kable na naging dahilan ng mabilis na paglipad ng balon. Hindi maatim na mga saksi sa baba na kinabibilangan ng mga kamag-anak ng mga biktima na ilarawan ng mga susunod na tagpo dahil nang marating ng hot air balloon ang taas na 150 meters. Kitang-kita na tuluyan na nga itong nabalot ng apoy habang nasa himpapawid. Pagkalipas ng ilang sandali, tuluyan na ngang kinain ng apoy ang balon na siyang naging dahilan naman upang bumulusok pababa ang basket kasama ang mga natustang katawan ni Captain Lance Happing at ang mga naiwang sakay na pasahero. Kaagad rumisponde ang mga otoridad at nang marating nila ang Somerset Road, halos hindi na nila makilala ang mga bangkay ng mga biktima. Doon ay idiniklara nila kaagad na walang ni isa sa mga sakay ng Cameron A210 hot air balloon ang nakasurvive. Dahil sa aksidente, kaagad naglunsad ng investigasyon ng mga otoridad at isa-isang ineksamin ng mga labi ng mga biktima pati na ang kung ano man ang naiwan sa hot air balloon. Maraming aspeto ng aksidente ang sinuri ng mga investigador, ngunit lahat sa mga ito ay maibubuntong talaga sa namatay na piloto ng hot air balloon na si Captain Lance Happing. Mas lalo lang tumindi ang galit ng mga kamag-anak ng mga biktima kay Happing nang malaman nilang expired ang medical certificate nito na siyang dapat nagbawal sana sa kanya na magpalipad ng ganong klaseng sasakyan. At higit pa sa lahat, noong Abril 2015, nadiskubre ng mga sumuri sa bangkay ni Captain Lance Happing na gumagamit pala ito ng ipinagbabawal na gamot. Marahil ay nagkaroon ng masamang epekto sa kanyang abilidad na gumawa ng tamang desisyon ang labis-labis na paggamit ng mga ito. Sa kasawiang palad, ang kapabayaan niya ay nagdulot ng pagkasawi na napakaraming buhay na talaga namang maiiwasan pa sana, kundi lang dahil sa sunod-sunod na mga maling desisyon. Walang katumbas na kahit anong bagay ang buhay ng mga naging biktima ng hot air balloon tragedy sa New Zealand at sa Egypt. Ngunit ang mga insidenteng ito ay patunay lang kung gaano kadelikado at peligroso ang pagsakay sa isang hot air balloon kahit pa sa kamay ng mga veteranong piloto. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.